Good morning po. Let's pray po. Yes, Lord. Hallelujah. Shikatarayaba, sandarayaraba, katarayaba. Oh, shikataraba, sande. Oh, Jesus. Jesus, guide us, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon. Sa panibagong umaga na ito, Panginoon, na kami po'y muli mo pong binigyan ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na patuloy niyo pong ipinapahiram sa amin. Maraming salamat po dahil lagi po kayo nandyan upang kami po ipagpalain, Panginoon, at maraming salamat po sa pag-guide niyo po sa amin sa araw-araw po namin maginagawa, Panginoon, sa mga responsibilidad po namin na nagagawa po namin. Naniniwala po kami na kung hindi po dahil sa iyo, Panginoon, hindi po namin ito magagawa, Panginoon, dahil sa iyo nga po, Panginoon, sa gawa mo nga po is walang imposible, lahat po ginagawa mo pong posible. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng mga biyaya, Panginoon, na kahit minsan hindi po namin deserve yon, Panginoon, pero binibigay mo po sila sa amin. Yung mga promotion, Panginoon, sa may may trabaho, Panginoon, maraming salamat po dahil pinopromote mo po sila. Kayo nga po yung nagpo-promote sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa amin po mga estudyante na binibigyan mo po kami ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon, at binibigyan mo po kami ng malalim na pag-uunawa, Panginoon. Maraming salamat po, and we thank you din po, Lord, sa mga buhay ng aming mga cell leader, Panginoon, na patuloy po silang nandyan upang sila po'y magpagamit sa iyo, Panginoon, upang kami po'y gabayan, Panginoon. I-guide po kami sa mga pinapagawa po ninyo sa amin, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga head pastors po namin, Panginoon, sa mga pastors po namin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay po ni Pastora Karina Bulanadi, sa buhay po ni Pastor Billy Bulanadi, Panginoon, at sa aming senior pastor na si Pastor Rodel Sapanta, Panginoon, sa kanyang asawa, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay po nila, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon. Maraming salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, na kung wala po kayo, Panginoon, na kung hindi po dahil sa gawa ninyo, Panginoon, hindi po namin magagawa lahat ng kung nasan man po kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon, at pinagdarasal din po namin ang mga prayer request, Panginoon. Nilalapit po namin sila sa iyo, Panginoon. Ang mga prayer request po ng aming mga kapatid na sina Ate Zandra Policarpio, prayer request niya for Jaja Policarpio na hindi na siya maging dependent sa gamot. Prayer request of Kuya Paul Jan Lumanog for Tita Marivic Lumanog sa mata niya. Prayer request of Kaharmanda for his mother Janet Bukad na mawala ng pananakit sa kanyang goiter at paa. Sa prayer request of Jane Turla na magandang result ng test niya para hindi na mag-chemotherapy at good health kay Lola Zenaida Soriano at Lolo Sefino Simbilio. Prayer request of Lizelle Tayag, Tita Lizelle Tayag, for his father Mario Bulaon from arthritis. Prayer request of Pastora Arena for Sara Miklat, for good health and quick recovery, for Sabina Sarmiento and Benito Suba for good health conditions. Prayer request of Kuya Patrick Ferraria for favorable results of Northern Ferraria's CT scan next month. And prayer request of Ate Kathleen Lapus for Ate Tita Marie Chris Lapus na mawala na ang bukol sa breast at pananakit nito. Prayer request of Jamaica Malyari for her mother Rebecca Malyari na mawala na yung tumor sa bladder nito at maging successful ang mga chemotherapy sessions. Prayer request of Kuya Jandy Lumanog for Raven J. Pamintuan for complete healing and fast recovery from her heart surgery. And prayer request of Ate Jen Malyari, prayer request for Santa Suarez na mawala ng GERD at anxiety niya, praying na hindi na siya makaramdam ng pain sa katawan. Prayer for the healing of Nards Malyari from pneumonitis. Prayer request of Jocelyn Lingcoran for Shania Lingcoran, complete healing and maging clear lahat ng lab test niya, malis na ang ubot, sipon at asthma, and praying for strength, deeper faith and financial breakthrough. Prayer request of Kuya Mark Nilo, prayer request for Edmori Felipe sa kagalingan sa kanyang sakit at magkaroon ng masiglang pangangatawan. Prayer for Nilo and Omar Tan family healing, restoration on family relationship and spiritual awakening. Prayer request of Ate Maika Salag for her mother Vilma Salag from diabetes na maging normal na po ang blood sugar at maalis ang complications sa kanyang paa. And
healing for all cancer patients, Panginoon. Prayer request of Ate Jewel Tayag for Janine Balmores Alarcon and Maria Dolores Dalusong from stage 3 lungs cancer. Prayer request of Tita Eliza Panlilio for Teresita Collis from stage 3 breast cancer. And prayer request of Kuya John Dale Lumanog for Tito Gilbert Lumanog na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon and protection sa trabaho at stable income. Prayer request of Kuya John Michael Pineda for Mary Jane Pineda na magkaroon ng lunas ang pananakit sa parte ng kanyang katawan at maoperahan ang kanyang paa upang minto na ang pananakit nito at upang makabalik na siya sa maayos na paglalakad. And prayer request of Ate Angeline Timbol, Evangelista, for Jamie Timbol, Jaime Timbol or Jamie Timbol sa kagalingan ng kanyang gout at sa alignment ng kanyang spinal cord. Prayer request of Jen Kunanan for Ate Rica Silvestre for a healthy pregnancy. Prayer request of Kuya J. Malyari for healthy pregnancy of Ate Roxanne May Garcia Malyari. And prayer request Bel Pineda na matuloy na may benta ang Sands Farm. Prayer request of JC Balyeta for Juanita Balyeta na gumaling na ang kanyang pagkahilo araw-araw at hindi na sumakit ang kanyang mga paa. Thank you Lord sa mga nagtitake ng board exam, weekly na pasado na po sila, Panginoon, at sa mga magtitake pa po ng board exam, weekly the victory, Panginoon, napapasa din po sila, Panginoon. Lahat po kami ng mga anak mo, Panginoon, papasa po, wala po nga kayong binigo sa amin. Hallelujah, Jesus. And prayer request for CRC churches, land and building for CRC Santa Maria, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main, CRC Mariveles Multiplication, true and committed disciples for all CRC churches. And praying for our country na malayo po sa malakas na lindol at bagyo, praying na hindi na mapasa ang Soji Bill. We declare peace of the Lord over Israel and Jerusalem, and Hamas and great revival over Middle East. Yes, Lord. Maraming salamat po, naniniwala po kami lahat po ng personal prayer po namin is tutugunin niyo po in your right time, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Naniniwala po kami lahat po ng mga anak mo na patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, is pagpapalain mo po sila, wala ka nga pong binibigo sa amin. At ito pong aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. So, good morning po ulit sa ating lahat. Magpo-proceed na po tayo sa ating maikling sharing. Na may ilang po ang ating sharing. So, umpisahan ko po siya dun sa, i-share ko lang po sa inyo ang aking ang binigay sa akin na word ni Lord. Which is, nakuha ko po siya sa book ng Unang Korinto, chapter 9, verse 13. Sabi po dito, sa ASND version, hindi nyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na inaalay sa altar. Amen po. Sa verse po na ito, no, may tulad po natin itong verse na to sa naging theme po natin, no? Theme natin nung March, amen, which is yung be a harvester. Amen po, dahil naging message po sa akin, yung na-receive ko pong message dito sa verse na to, nung dinidevotion ko po siya, nung inaaral ko po siya, no, nakuha ko po dito is yung parang nailang tulad ko po siya sa team natin, dahil dito sabi po dito, hindi nyo ba alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo. So yung parang pumasok po sa sarili ko, no, yung naging message po sa dito, sabi po dito, kung anong iyong tinanim, yun din po ang ating aanihin. Amen? Dahil makikita naman po natin dyan na sinabi dyan nga, hindi nyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na inaalay sa altar. So, ang mga naglilingkod sa templo din po sila tumatanggap. Amen po, ganun din. Kapag ano yung itinanim natin, yun din po yung aanihin natin. Amen po, sa madaling sabi po, nagbe-benefit po tayo kung saan man tayo naglilingkod. Amen po, type amen dyan kung naniniwala ka. Kagaya ng paglilingkod natin sa Panginoon, amen, nagpapala niya tayo at binibigyan niya tayo ng buhay na may kasiguraduhan. Siguradong mahalin ka niya. Amen. Sigurado pagpapalain ka niya. Amen po. May kasiguraduhan. Amen.
Kagaya na lamang din ang pagtatanim. Kung ano yung iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Sa kabilang banda naman po, kung sino ang pinaglilingkuran natin, yun din ang magdidikta ng or sa ating buhay. Amen po. Halimbawa, yan, si Lord po, no? Kay Lord po tayo ngayon. Si Lord po, bibigyan niya tayo ng magandang buhay. Pero kapag namuhay po tayo dito sa mundong ito, na nagpakain po tayo, no? Kumbaga, mas pinipili natin na unahin yung gawaing makamundo, yeah. Tapos, wala tayong marireceive na pagpapala nun. Siguro may kasiyahan ka nun, pero panandalian lang. Amen? And, kaya mas maganda nga po na maging wise din po tayo, no? Sa pagpili kung sino po yung pipili natin na paglilingkuran po natin. Baka hindi po natin alam na mas nagiging focus na tayo sa mga mundong bagay or mga makamundong gawain kaysa sa pag-attend sa mga gawain ni Lord. Amen po. Magiging mahirap po iyon para sa atin dahil baka imbis na maging maganda yung benefit na ma-receive natin, amen, yung makuha natin, magiging masama pa po ito. Amen po. And kaya nga po, yung na-receive ko po na promise dyan sa verse na yan is kung saan ka naglilingkod, yun din ang magdidikta sa magiging buhay natin. Ayan po, kailangan din po natin maging maingat at huwag po tayong magpalinla sa mga makamundong bagay. Amen, dahil kung mananatil tayo sa mga makamundong gawain at kung patuloy tayong magpapadaig sa gawa ng mundo, amen, maaari itong dumagta sa ating magiging buhay. Buhay na walang Diyos, buhay na malayo sa Diyos. Amen po. At kaya kailangan din po talaga nating maging maalam sa pagpili kung sino po ang ating paglilingkuran. Ayan po, as I conclude po, mabilis lang po ito sharing natin, kagaya po nasabi ko. And as I conclude, ako rin po kasi naranasan ko rin po ang sitwasyon na ganyan. Amen, na mas pinili kong unahin yung mga makamundong gawain. Opo, masarap po sa pakiramdam kapag nagagawa mo na yung mga bagay na gusto mo, pero hindi alam na nilalamon ka na pala ng mga kasalanan na yan at mga ginagawa mo. Amen? At hindi mo na alam, unti-unti kang nalalayo sa Diyos, at yun yung nagiging dahilan kung ba't ka nawawalan ng apoy. Amen po. Kaya nais ko lang din pong sabihin sa inyo na mas piliin po natin na paglingkuran ang ating Panginoon at huwag na tayong magpalamon sa mga makamundong gawa dahil sa Diyos lang po tayo may mapapala, pero sa mga gawa ng mundo maaari lang po tayong mapariwara. Amen po. So yun po, yun lang pong ating sharing. Para po mas madali, ang nais ko lang po iparating sa ating lahat is mas maging maging mapagsuri po tayo kung sino po, maging mapagsuri po tayo sa ating sarili kung sino nga po yung ating pinaglilingkuran. Ang Diyos ba or yung mga gawa sa mga dito sa mundo natin. Amen po. Kaya maraming salamat po sa mga nakinig. At ngayon po, darako na po tayo sa ating closing prayer. Yes Lord, maraming salamat po. Hallelujah Jesus, sa mga anak mo Panginoon na patuloy po nagpapagamit sa iyo. Patuloy po silang pagpalain. Maraming salamat po sa buong araw na ito na kami po ay muli pong nakapagtipon-tipon pa makapag-share po ng mga salita mo Panginoon. Muling makapagpanalangin na sama-sama Panginoon. Kahit online lamang po. Maraming salamat po na kahit minsan Panginoon ay nagawa po kami ng mga masamang bagay, patuloy niyo po kami pinapatawad. Maraming salamat po na dahil kahit lagi po kami lumalayo sa iyo, ay patuloy niyo po kaming tinatanggap kapag kami po bumabalik. Naniniwala nga po kami na kapag kami po ay nangangailangan, lalapit lang po kami sa iyo, tutugunan mo po ang aming pangangailangan ng mabilisan Panginoon. Kaya maraming salamat po Panginoon dahil patuloy ko po nandyan, patuloy mo kami pinagpapala Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po na gagawa namin at patuloy po kaming gabayan sa mga gagawin po namin sa araw na ito. Kayo po mag-bless sa mga anak mo Panginoon na kasama namin ngayon Panginoon. Nawa mga word po na mga binaba niyo po ngayong araw na ito, maging masam yung handog po ito sa mga maging masam yung handog po ito sa iyo Panginoon, na maging pagpapala din po ito sa mga anak mo Panginoon.
Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na kapag pinakinggan po namin, in-apply po namin yung mga salita na binaba mo, Panginoon, naniniwala po kami na mag-grow po kami. Maraming salamat po. Patuloy po kami pagpalain. Sa iyo po namin itiniwala ang lahat ng papurit, samba, pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yun po, maraming salamat po, Lord. Thank you po, Lord. Maraming salamat po sa mga nanood. Kahit maigli lamang po itong ating sharing, sana po may natutunan po kayo. At wag po natin kakalimutan yung mga announcements po natin. Monday to Friday, online po yung morning prayer po natin, 5:30. At kapag Saturday naman po, on-site po siya sa ating church, sa CRC Santana. Punta na kayo. Punta na rin ako. So, 5:30 rin po yun, on-site po siya. And tuwing Merkulis po, midweek service, 6:30 po ata yun. Hindi ko po sure eh. Pero 6:30 po yun onwards. And sa Saturday po, crossover, 4 p.m. Mag-start na po yung ating crossover. And huwag po natin kakalimutan, syempre, Sunday service po natin, 8:30 po yan. Every Sunday po, kaya po Sunday service. Yun po. Maraming salamat po. God bless us all. Sana po maging pagpapala po lahat ng mga buhay po natin sa mga nakapaligid po sa atin. Ilan po. Shalom.